ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay hindi natin mapipili kung kanino biglang titibok ang ating mga puso. At minsan ay nakakalito kapag nangyari ito. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng taong hindi pwede para sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mara, isang single mom sa 25 anyos na binata kong si Mark. Sa maagang edad ko ipinagbuntis ko ang anak ko. Biglaan lang ang pangyayari. May maniligaw ako at nabuntis niya ako nang nagkainuman kami. Sinubukan naman naming magsama pero hindi rin kinaya. Nagkahiwalay na rin kami. Mag-isa kong tinaguyod si Mark, sa awa ng Diyos ay kinaya ko naman. Wala akong naging ibang karelasyon para makapag-focus ako sa pagiging ina sa kanya hanggang sa nakilala ko ang kaibigan at kaedad niyang si Deo. Dito na iikot ang aking kwento. Salamat naman Mark at umuwi ka na anak. Kanina pa kita hinihintay. Sorry ma, napasarap laro ng basketball kanina eh. Halata naman, amoy pawis at ang asim mo pa. Uy! Magbihis ka na nga muna bago mo ako tulungan dito sa pagpe-prepare ng mga handa mo. Grabe naman si mama talaga. Hindi ako yung amoy pawis ha, baka itong si Deo. Uy, bakit naman ako? Ikaw to sinabihan na amoy sinigang ng waterboy kanina. Uy, loko ka. Ma, si Deo nga pala, tropa ko. Deo, mama ko. Magandang hapon po, ma'am. Ay, Tita Mara na lang. Parang hirap niyo naman pong tawagin tita. Ang bata niyo pa kasing tignan eh. Para kayong tropa lang nito ni Mark eh. Alam mo Mark, bakit pare-parehas na bolero ang mga kinakaibigan mo, ha? Eh paano, bolero din ako. Uy, magbihis muna ako, oo nga. Ako pala yung amoy maasim. Ma, magpalit na tayo ng sabon, di effective yung binili mo. Sinisi mo pa talaga yung sabon sadyang maasim ka lang dahil sa mga pinagkakakain mo. O sige na, maligo ka na muna ron. Ako na lang po muna yung tutulong sa inyo, ma'am. Hindi pa naman po ako maasim eh. Hindi ako mahihiya na tumabi sa inyo. Hoy, kano muna bahala kay mama, shower lang ako. Ngayon lang kita nakita. Deo, di ba? Opo, ma'am. Mas madalas kasi si Mark sa bahay eh. Gusto niya yung aircon namin. Loko talagang batang yan. Parang pinamukha niyang kuripot ako sa pagbabayad ng kuryente ah. Eh, pinapatayan niyo nga raw siya ng electric pan sa umaga eh. Parang di niyo raw po siya anak. Paano naman kasi? Late na kung magising. Paano hindi late magigising eh? Laging puyat sa panluloko ng babae. Oy, ikaw ha? Isumbong mo nga yan sa akin kapag merong nilolokong babae. Ayaw magkwento eh. Pero panay naman ang ngisi sa cellphone niya. Sinyalis na po yun na meron na siyang nilolokong babae. Oy, ikaw, wag kang gumaya dyan sa anak ko, ha? Ay naku, loyal po ako. Hindi talaga niya ako mahahatak sa panluloko niya. Enjoyin niyo muna ang pagkabata ninyo. Kaedad mo lang si Mark, di ba? 25 anyos ka rin ba? Opo, pero mas matanda ako ng ilang buwan sa kanya. Pero kasing bata mo pa rin siya. Pero mas mature po ako mag-isip kaysa sa kanya. Ay naku, siniraan mo pa talaga ang anak ko sa akin, ha? Ay, pasensya na po. Gusto ko lang namang ibenta yung sarili ko sa inyo eh. Ibibenta ang sarili mo? Anong ibig mong sabihin? Alam niyo na. Siraulong bata to. Maloko ka rin pala ha. Naku para sa akin mukha ka pa ring totoy. Tulad mo si Mark. Kayo lang ang nagsasabi na mukha akong totoy. Kasi yung ibang tao, sabi nila mukha akong lagpas 30 na. At nagpauto ka naman. Kayo po ma'am, kailan po kayo huling nagpauto? Sa huling tinanong ni Deo,
kahit ako mismo ay napatanong na. Bakit ba hindi pa rin ako nagpapautos sa pag-ibig? Ganon ba ako ka-focus sa pagiging ina o sadyang takot lang ulit akong masaktan, Papa Dudut? Kasi maayos naman ang buhay ko kahit na wala akong karelasyon. Mas marami akong time para sa sarili ko at kay Mark. Pero nung tinanong ako ni Deo ay parang napatanong na rin ako sa sarili ko. Kailan kaya ako iibig ulit? At habang iniisip ko yon ay pasimpleng lumalapit at nagpaparamdam sa akin si Deo. Ayoko munang kumpirmahin yon noong una pero masyado nang halata. Biglaan pa niya akong dinalaw sa bahay ko nang wala si Mark, Papa Dudut. Deo! Magandang umaga po, ma'am. Anong ginagawa mo rito? Kaya aga-aga. Halika, pasok ka. Salamat po. Hinahanap mo ba si Mark? Kagabi pa nga hindi umuwi kasama yung bagong girlfriend niya. Alam ko po. Bakit ka pa pumunta rito? May nabili po kasi akong butong pakwan sa Laguna. 1 kilo. 1 kilong butong pakwan? Saktong nadaanan ko yung bentahan ng butong pakwan doon. Bumili na ako. Ito. Bakit naman nag-abala ka pa? At saka bakit naman 1 kilo? Mamumuti ang labi ko nito sa kakabalat Sabi mo kasi paborito mo yung butong pakwan mula pagkabata. Tapos sabi mo rin, bihira na kayo nakakatikim nito. Kaya bumili na ako. Maramihan na para may reserba ka. Naku, ikaw talagang bata ka, oo. Sana talaga hindi ka na bumili. Ayan, napilitan ka patuloy na pumunta rito. Hindi naman ako napilitang pumunta rito. Gusto ko nga eh. Anong ibig mong sabihin dyan? Mamasamain mo ba kung sasabihin ko sa'yo na gusto kita? Ano? Gusto kita. Narinig ko. Hindi ko lang maintindihan. Bakit mo ako gusto? Bakit naman hindi? Ang sarap niyong kausap. Maalaga kayo. Maganda pa. Tapos, sexy. Hoy, Deo! Tumigil ka ha, kaibigan ka ng anak ko. Ano naman? Ano? Biro lang. Pinapatawa lang kita. Lagi ka kasing seryoso eh. At kailangan mo na ring seryosohin tong sasabihin ko sa'yo. Ha? Tigil-tigilan mo ako sa mga biro mong parang may laman ha? Nakakailan ka na? Ay naku, sinasabi ko sa'yo. Bata ka pa, wag ako. Wag nanay ng kaibigan mo. Bakit naman sa mga teleserye nangyayari yung ganito? Kaya nga teleserye. Katang-isip lang yun. Nasa totoong mundo tayo, Deo. Hindi pwedeng magkaroon ng ikaw at ako. Bakit kasi hinusgahan mo ako kaagad? Bakit hindi mo muna ako subukan? Hoy, naririnig mo ba ang sinasabi mong bata ka? Hindi na ako bata. Pues para sa akin, bata ka pa. Ang laki ng agwat ng edad natin. 50 na ako, 25 ka pa lang. Age doesn't matter naman, diba? Huwag mo akong dinadaan-daan sa mga kasabihan na yan, ha? Kanina ka pa. Hindi tayo pwede, Deo. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Alam mo, kunin mo na lang tong 1 kilong butong pakwan. Ayan, hindi ko na yan paborito. Sa pagpaparamdam sa akin ni Deo ay nakuha ko na ang sagot. Takot lang talaga akong umibig. Ang laki ng trauma na inabot ko sa tatay ni Mark, lalo na noong time na inabandonan niya kaming mag-ina. Napakasakit noon sa akin kaya sinarado ko na ang aking pintuan sa mga lalaking gustong muling magparamdam. Pero ngayon na medyo nagbukas ang pinto ko ay si Deo naman itong gustong pumasok. Aminado ako na nagkaroon ako ng feeling sa kanya noong hinayaan ko siyang makapasok sa pintuan ko. Pero natatakot pa rin ako at naiilang. Kaedad lang siya ng anak ko. At mahirap pa rito kaibigan pa siya.
ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At kahit na anong iwas at taboy ko kay Deo ay panay pa rin ang lapit nito. Napagod na akong sawayin siya, Papa Dudut. Deep inside ay kinikilig din naman kasi ako. Sobrang sensitive sa nararamdaman ko, maalaga at good provider itong si Deo. Lagi akong pinapadalhan ng butong pakwan at kung ano-ano. Nakakamiss din ang ganitong feeling, yung parang ang ganda-ganda mo ulit kasi nililigawan ka. Pero kapag naaalala ko ang age difference namin at kaibigan pa siya ng anak kong si Mark ay bigla akong kakabig. Lalo na kapag napapalalim na ang usapan namin sa Facebook, Papa Dudut. Bakit ka ba nakikipag-video call sa akin? Bakit mo sinagot? Kasi hindi ako makapag-cellphone ng maayos, tawag ka ng tawag. Gusto lang naman kita makausap. Inaccept ko na nga ang friend request mo, di ba? Gusto mo pa mag-usap tayo? Gusto mo ba i-block na kita? Sungit mo naman, ma'am. Susungitan talaga kita para magets mo na hindi uubra sa akin ang pagpapakyut mo na yan. Bakit lagi mong view at pinupusuan yung mga selfie ko? Bored lang ako. Bored? O gusto mo yung mga nakikita mo? Sa lahat ng kaibigan ng anak ko, ikaw talaga ang pinakamakapala, no? O baka naman yung pinakagwapo? Uy, napatawa kita. Ano naman kung napatawa mo nga ako? Hindi pa rin magbabago ang isip ko sa'yo. Huwag ka magsalita ng tapos. Mahaba pa yung araw sa kalendaryo. Wow, kampante. Sagad ang self-confidence, ha? Di naman ako magiging confident kung hindi ko ramdam na type mo rin ako. Ang kapal mo naman. Type agad? Ikaw? Ramdam ko lang naman. Tsaka okay lang sa akin. Huwag ka na mag-deny. Ay naku, tama na nga tong pag-uusap na to. Ayoko na, ibablock na kita. Uy, teka lang. May sasabihin pa ako. Ano yon? Dalian mo at magpapahid pa ako ng panghaplas sa tuhod at likod ko. Yan talaga gusto ko sa mga babae. Amoy panghaplas. Iniinsulto mo ba ang edad ko? Uy, hindi Pinupuri pa nga Mahilig talaga ako sa mga babaeng may edad na. Gusto ko kasi yung mature na babae. O baka naman gusto mo lang ng sugar mommy. Hoy, hindi ako nagsusustento ng baby boy ha. Kay Mark pa nga lang, hirap na ako Huwag ka mag-alala, ma'am. Hindi rin ako nagpapasustento. Ako pa nga tong nagbibigay palagi. Good provider ako. Tanong mo pa dun kay Mark. Kahit anong benta mo sa sarili mo, hindi kita papatulan. Sabi ko nga sa'yo, ma'am. Marami pang mga araw sa kalendaryo. Marami pang pwedeng mangyari. Pues pinuputol ko na ang pwedeng mangyari sa atin. Ngayon pa lang. Bakit kasi ayaw mong may mangyari sa atin? Hoy, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bakit gusto mong may mangyari sa atin? Ikaw kaya ang una nagbanggit ng mangyari na yun. Alam mo, ang gulo mo kausap. Sige na, ibaba na natin tong tawag. Bye na. Uy, teka lang. Pambihira talagang bata yun. At kahit gaano ko siya gustong itaboy, ay hindi pa rin siya lumalayo. Mas ginagalingan pa ang pagsuyo sa akin, Papa Dudut. First time ko yung maranasan sa isang lalaki kaya nahulog na ako. Hinayaan ko na ang sarili ko, bahala na. Naging magkarelasyon na kaming dalawa, nilihim muna namin dahil hindi pa namin alam kung paano sasabihin sa mga mahal namin sa buhay, lalo na kay Mark. Kabado talaga ako na sabihin kay Mark na boyfriend ko na ang kaibigan niya. Alam ko namang hindi siya matutuwa. Boto naman siya na magkaroon ako ng karelasyon. Lagi nga niya akong nirereto sa mga single dad na kakilala niya. Pero wala naman akong nagustuhan doon. Kay Deo lang talaga. Sa kaibigan niya mismo. At nang dumating na ang araw na kailangan ko nang sabihin sa kanya ang katotohanan ay pinaghandaan ko na yon. Kung ano man ang kanyang magiging reaksyon.
Pwede ka bang makausap? Ano yun, ma? Maupo ka muna. Baka bigla kang bumulagta kapag nalaman mo ang sasabihin ko. Ma, kinakabahan naman ako bigla. Kailangan ko na bang ilabas yung wheelchair ni Lola? Hindi ko lang kasi alam kung paano mo tatanggapin tong sasabihin ko eh. Ano ba kasi yun, ma? Pinapakaban nyo naman ako eh. Okay lang ba sa'yo kung magkaroon ng nobyo ang mama mo? Oo naman, ma. Ang tagal na tayong iniwan ni Papa. Deserve mo naman magmahal at mahalin ulit. Sigurado ka ba? Ma, go na ako dyan. Kailangan mo na rin magkaroon ng love life para mawala na yung atensyon mo sa akin. Di ako makadiskarte sa mga babae ko eh. Tignan mo na, mga babae pa nga ang gusto. Ay, nagbago ng isip ko. Hindi na ako magdonobyo para mabantayan ka lang. Baka bukas makalawa eh. Makasampung apo ko agad sa'yo. Uy, ma, OA naman. Gumagamit naman ako ng proteksyon. O talaga, ang pangit pakinggan kapag ikaw ang nagsasabi ng mga ganyang bagay. Si mama naman, ang OA nyo. Basta ma, okay na ako. Sige na, magjowa ka na. Promise, di kita bibigyan ng apo ngayon. Pero, anak, kasi medyo komplikado lang yung sitwasyon. Paano komplikado? Paano kung mas bata sa akin yung maging nobyo ko? Ma, basta wag lang menor de edad ha. Kasi ako mismo magsusumbong sa inyo sa pulis. Loko. Ko talaga. Nasa tamang edad naman na siya. Edi ko na. Kaya lang kakilala mo, anak eh. Oh, di ba maganda kung ganun? At least, alam ko na kung sino siya. Sino po ba sa mga kaibigan nyo? Baka mamaya isa sa mga ninong ko ha? O baka naman tatay ng tropa ko. Paano kung kaibigan mo yung nobyo ko? Ano? Si Deo ba yan? Paano mo nalaman? Ma, siya lang naman yung mga tirador ng mga airmat eh. Ha? Tirador? Anak? Di nga, si Deo ba? Si Deo nga, ma? Nak. Ba't naman si Deo, ma? Dami ko naman kaibigan na mas matanda sa akin eh. Huwag naman yung kaedad ko. Parang yun ang anak yun eh. Matured naman si Deo. Nako, hindi po. Kung alam nyo lang, naisip bata pa rin yun pag magkasama kami. Depende siguro sa kasama niya. Pero pag kaming dalawa lang naman na magkasama, nagkakaintindihan kami. Parang kaedad ko nga lang siya kung mag-isip eh. Ma, seryoso ka ba? Nagpapanggap lang na mature mag-isip yun para makuha ka niya. Nak, gusto ko na siya eh. Sana naman matanggap mo. Ma, hindi. Di ko matatanggap yan. Pag nakita ko talaga siya, humanda siya sa akin, basag ulo niya sa akin. Daming nanay sa mundo, talaga nanay ko pa biningwit niya, buwisit na yan. Anak, liwakan mo naman sana ang pag-iisip mo. Ewan ko, ma. Pero nak, masaya ako sa kanya. Ma, ewan ko. Di ko alam, bigyan niyo na muna ako ng oras para makapag-isip. Hindi naging madali para kay Mark na tanggapin ang relasyon namin ni Deo. Naintindihan ko siya kung gano'n na lamang ang galit niya. Pinagmumura nga niya sa text si Deo at hindi naman siya pinatulan nito. Naintindihan siya ni Deo at binigyan namin siya syempre ng time para matanggap ang lahat. Sa totoo lang nung simula ang hirap kumbinsihin si Mark na tanggapin ang relasyon namin ni Deo. Pero nang tumagal naman ay okay na rin siya at nakita naman niya na masaya ako sa piling ng kaibigan niya. At bilang isang anak, alam kong gusto rin niya akong maging masayang muli, Papa Dudut. Deserve ko naman daw, lalo't binuhos ko ang buhay ko sa pagpapalaki at sa pag-aalaga ko sa kanya, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagsisimula ng relasyon namin ng malaya ni Deo, ay para akong nilulutang sa langit, Papa Dudut. Ganito pala yung feeling. Kasi hindi ko na to nararanasan noon. Lalo na sa tatay ni Mark at ayaw ko sanang magkumpara pero napakadaling makita kung ano yung kulang sa mga naging relasyon ko noon mula nang dumating si Deo sa buhay ko. Akala ko nga ay hanggang simula lang siya magaling. Na kapag naging karelasyon niya ako ay mawawala na siya ng gana. Pero hindi po yon nangyari, Papa Dudut. Mas ginalingan pa niya ang pagmamahal niya sa akin. Araw-araw ako nagpapasalamat na binukas ko ang pintuan ko sa kanya. Mahal na mahal ko na siya, Papa Dudut. Alam kong masyado pang maaga para sabihin yon. Pero yon ang katotohanan. Naku ba? Huwag dyan. Saan ba? Turo mo kasi kung saan ko ilalagay itong kamay ko. Dito, ayan, dito. Diyan nga. Tama lang ba tong paghablos ko? Oo. Oo, sige, diinan mo pa. Ganito? Oo, ganyan nga. Teka, pause muna. Ubus na tong panghaplas mo eh. Saan ba nakalagay yung extra mo para matuloy ko na tong pagmamasahe sa tuhod mo? Mamaya mo na lang ituloy. Medyo nawala naman na yung kirot ng tuhod ko eh. Round 2 tayo ng masahe mamaya ha. Huwag mo akong tutulugan. Mukhang gusto mong matulog ako ngayong gabi dito ah. Ayaw mo ba? Wala naman si Mark eh. Andun ulit sa girlfriend niya. Masasolo natin tong bahay hanggang bukas ng tanghali. Mahal? Ano yun? Paano kaya kung magsama na tayo? Para hindi na ako paalis-alis dito. Teka, gusto mo bang mag-live-in na tayo? Oo, kaya ko naman mag-ambag dito eh. Pambawas na rin sa pasanin mo sa gastos. Tsaka para hindi na kita namimiss kada umuwi ako sa amin. Sigurado ka ba? Kasi baka mamaya magsawa ka sa akin. Hindi mo kita pagsasawaan. Tuhod mo pa lang. Natatakam na ako palagi. Parang ang sarap ulamin sa tanghali eh. Ewan ko sa'yo. Kadiri ka. Pati tuhod ko pinagnanasahan mo. Ikaw kasi. Ano na? Pwede naman. Kaya lang, papayag kaya ang nanay mo na tumira ka na rito? Papayag yun, akong bahala. Mag-isa na lang ang nanay mo sa bahay niyo pag umalis ka roon. Palaging nandun yung Zumba group niya, pati yung prayer group niya. Ako nga itong naaalibadbaran kasi wala na akong privacy halos eh. Iba pa rin syempre yung nakakasama ka niya kapag wala ng mga kaibigan niya. Lalo na sa gabi. Kaedad ko lang ang mama mo, di ba? Malungkutin na yun kapag nag-iisa. Paano kaya kung samahan mo na lang ako na ipaliwanag sa kanya tong pagli-live-in natin? Bakit ako? Hindi pa ako handang makilala ang nanay mo. Kaya nga ito na yung chance natin na makilala ka niya. Para formal na rin nating masimulan yung love story natin. Para legal na tayo. Ewan ko, natatakot ako eh. Ano na lang ang iisipin niya kapag nalaman niyang yung girlfriend ng anak niya, kaedad lang niya. Di ba yan din naman yung naging problema mo kay Mark? Nalusutan pa rin naman. Magagalit sa simula pero wala pa rin namang magagawa eh. Ewan ko, Deo. Parang ang Sige hirap. na, please. Gusto ko ipakita sa'yo na seryoso ako. Alam ko, madalas nagdududa ka pa rin sa akin kung seryoso na ba ako sa'yo. Bakit ayaw mong patunayan ko to sa'yo ngayon? Kabado ako na makilala ang nanay ni Deo. Mula kasi nung nagkaroon ako ng karelasyon ay never pa akong pinakilala sa mga nanay nila. Si Deo pa lang ang unang gagawa nito.
Nakakatuwa at nakakataba ng puso pero mas umaangat ang takot at kaba. Paano ba naman kasi kaedad ko lang ang mismong nanay niya? Matik sa utak ko na hindi ako matatanggap ng nanay niya kahit sino naman siguro. Isipin nyo ha, kaedad nyo lang ang jowa ng anak nyo. Sinong matutuwa doon, di ba? Nakiusap ako kay Deo na bigyan ako ng kaunting time para mapaghandaan ito. Pumayag naman siya pero mabilis lang ding lumipas sa mga araw. Hindi na ako pwedeng umatras pa, Papa Dudut. Nakaharap ko na si Weng, ang nanay ni Deo. Pwede bang bumili ka muna ng soft drinks at pandekoko dun sa bakery, dun sa may kanto? Para akong nauhaw bigla Para naman may mamerienda muna tayo. Sige po. Ikaw Mara, may gusto ka ba? Kape na lang siguro. Kahit yung 3-in-1 na lang din. Sige, pagbalik ko, pagtitimpla kita. Saglit lang ako ha. Pinaalis ko muna si Deo para makapag-usap tayong dalawa. Oo, alam ko. Parehas tayo ng nangyari sa buhay. 20 anyos din ako nung pinagbuntis ko tong si Deo. Mara, ewan ko kung parehas tayo ng kapalaran sa mga ama ng anak natin. Pero iniwan ako ng tatay ni Deo noon. Single mama ko mula pa nung nag-1 taon si Deo. Hindi tayo nalalayo. Ang kaibahan lang, umabot naman ng 2 taon yung pinagsamahan namin ng tatay ni Mark. Saka siya biglang nawala. Sumama sa babae niya. Yung sa akin naman sumama sa bakla niya. Seryoso ba yan? Ay naku, wag mo ikikwento kay Deo ha. Alam naman niya kaya lang ayaw niya ng pinag-uusapan. Umiinit ang ulo. Oo, sige. Alam ko magkakaintindihan talaga tayo. Sa totoo lang nung una, hindi talaga ako boto sa'yo kahit naman sinong nanay, di ba? Para kasing hindi magandang pakinggan na kaedad ko lang yung nobya ng anak ko. Naiintindihan naman kita. Kaya nga, naiilang akong humarap sa'yo Pero nakita ko kasi kay Deo na masaya talaga siya. At bilang isang nanay, kahinaan natin kapag nakangiti na ang mga anak natin. Masaya siya dahil sa'yo. Bakit ko naman hahadlangan yun? Salamat, Weng. Pangako, hindi ko sasayangin tong tiwala mo. Aalagaan ko siya at mamahalin ng buo. Ako wag mo namang sobrahan ng pag-aalaga ha. Ayoko ma-insecure. Alam mo naman tayong mga nanay, para sa atin, tayo pa rin dapat ang the best sa pag-aalaga at pagmamahal sa mga anak. Lalo na kapag lalaki. Ay nako, sinabi mo pa. Ganyan din ako sa mga nagiging karelasyon ng anak kong si Mark. Para bang nakikipagkumpetensya talaga ako minsan. Lalo kapag nakikita kong nag-e-enjoy siya sa pag-aalaga ng girlfriend niya. Salamat naman at naiintindihan mo ako, ano? Nanay din ako. Kaya lagi ko ring iisipin ang nararamdaman mo. Alam mo, mahirap din naman para sa akin na aalis dito si Deo. Mahirap mag-isa. Alam mo naman sa edad natin, malungkutin na tayo. Sinabi ko nga yan kay Deo. Huwag kang mag-alala. Kaya nga ang sabi ko sa kanya tuwing weekends at holidays, dapat nandito siya. Pwede ba sumama ka na rin? Para naman mas masaya, mas marami tayo. Salamat, Weng, sa pagtanggap. Akala ko sa mga teleserye lang to nangyayari. Akala ko pangkatang isip lang to pero pwede palang tumawid sa totoong buhay. Andito na ako. Oh. Ano yan? Bakit kayo nag-iiyakan dyan? Ako ay wala to, nak. May napagkwentuhan lang kaming teleserye na napanood naming pareho. Hindi ko inaasahan na magiging maganda ang usapan namin ni Weng, Papa Dudut.
Hinanda ko na nga ang sarili ko noon na awayin niya at murahin, pero hindi po yon nangyari. Kaya nga mas lalo akong nagulat. Mabait at maunawain si Weng, kaya naman pala ganon din si Deo. May pinagmanahan naman pala siya. At dahil doon ay mas lalong tumibay ang pagmamahal ko para sa kanya. Punong-puno ng saya ang puso ko ngayon at hindi ako makapaniwala na bibigyan pa ako ni Lord ng isang taong magmamahal sa akin ng totoo. Nakakatakot lamang po sa simula pero kapag pinagbigyan mo na, magiging masaya ka pala. Kaya para sa mga single mom dyan na natatakot sumugal sa pag-ibig, sana'y magawa nyo nang tanggalin niyang takot sa puso ninyo. Hindi nyo alam na baka isang araw ay mapalagpas nyo ang taong regalo sa inyo ng Diyos. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Mara. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.